Paano ginagawang santo ang isang tao? Ang isang santo ay itinuturing na isang mabuti o banal na tao noong siya ay nabubuhay pa. Sa Kristyanismo, ginagamit ang katawagang ito sa iba't ibang paraan depende sa denominasyon. Ang salitang santo ay nagmula sa Latin na sanctus na nangangahulugang banal. Sa simbahang Katoliko, ang mga santo ay kinikilala bilang mga huwaran ng pananampalatayang Kristiyano. Marami sa kanila ang nag-alay ng buhay sa pagtatanggol ng kanilang paniniwala laban sa mga umuusig sa kanila. Samantalang ang iba naman, kahit hindi dumanas ng matinding pag-uusig o karahasan, ay namuhay bilang isang mabuting halimbawa ng mga turo ng Diyos. Ang mga santo ay namuhay ayon sa mga aral ng Panginoon, nagturo at nagpalaganap ng mabuting balita, lalo na sa mga hindi pa nakakaunawa o nakakarinig ng salita ni Jesus. Gayunpaman, may mga hindi naniniwala sa konseptong ito, lalo na ang ibang relihiyon. Sinasabi nilang ito ay walang kabuluhan at isang anyo ng kamangmangan. Ngunit sa halip na makipagtalo sa mga hindi sumasang-ayon sa paniniwalang ito, mas mabuting pagtuunan natin ng pansin kung paano ba nagiging santo ang isang yumaong tao. Ngunit bago natin talakayin ang prosesong ito, kung ngayon mo palang natuklasan ang channel na ito, at interesado ka sa mga usaping may kinalaman sa mitolohiya, relihiyon, at iba pang kaalaman, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. I-click din ang bell icon upang lagi kang updated sa mga susunod pang video. Ayon sa simbahang Katoliko, ang pagiging santo ng isang tao ay dumadaan sa isang mahabang proseso. May 5 mahahalagang hakbang bago opisyal na ideklara ang isang tao bilang santo. Ang unang hakbang ay ang paghihintay ng 5 taon matapos ang kanyang pagkamatay bago simulan ang pagsisiyasat. Hindi maaring simulan ang proseso ng pagiging santo hanggat hindi pa lumilipas ang 5 taon mula sa pagkamatay ng isang tao. Ito ay upang bigyang daan ang panahon ng pagluluksa at upang masigurong sapat ang ebidensyang maaaring makalap para sa pagsisiyasat ng kaso. Ang ikalawang hakbang ay ang pagtatalaga sa kanya bilang lingkod ng Diyos. Sa yugtong ito, nangangalap ng ebidensya upang patunayan na ang naturang tao ay isang tapat na lingkod ng Diyos noong siya ay nabubuhay pa. Ang obispo ng simbahang Katoliko ay susuri sa nakolektang ebidensya at ipapasa ito sa kongregasyon para sa mga kaso ng mga santo. Ang kagawaran naman na ito ay gagawa ng rekomendasyon sa Santo Papa upang hingin ang pahintulot na buksan ang kaso ng kandidato. Kapag napahintulutan, maaari nang tawagin ang kandidato bilang lingkod ng Diyos o servant of God. Ang ikatlong hakbang ay ang pagkilala sa kanya bilang isang taong may heroic virtue. Kung kikilalanin ng Santo Papa na ang kandidato ay nagpakita ng pambihirang kabutihan, siya ay ituturing bilang kagalang-galang o venerable. Sa ika-4 na hakbang, ang kandidato ay dapat mapatunayan na nakagawa ng isang himala. Ang isang himala ay kailangang may malinaw na kaugnayan sa panalangin na isinagawa sa pangalan ng naturang kandidato matapos ang kanyang pagkamatay. Kung mapapatunayan na naganap ang isang himala, ito ay magsisilbing ebidensya na ang kandidato ay nasa langit na. Sa madaling salita, ang yumaong tao ay pinaniniwala ang may kakayahang makipag-usap sa Diyos upang iparating ang panalangin ng iba. Gayunpaman, ang ebidensyang kinakailangan dito ay dapat masusing suriin at may sapat na patunay. Kapag ito ay napatunayan, ang kandidato ay maaaring sumailalim sa beatification. Sa yugtong ito, ang kandidato ay mabibigyan ng titulong pinagpala o blessed. Ngunit may isang pagbubukod sa patakarang ito. Ang isang tao ay maaaring maging blessed kahit walang naitalang himala kung siya ay namatay bilang isang martir para sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Pagkatapos ng beatification, papasok ang huling hakbang, ang canonization. Ang canonization ay ang pangwakas na proseso ng pagtatalaga sa isang tao bilang isang opisyal na santo. Ngunit bago ito maisakatuparan, kinakailangang may isa pang himala na naganap matapos ang kanyang beatification. Maging ang mga martir na na-beatify ay kinakailangang mapatunayang nakagawa ng himala. Halimbawa, kung ang isang tao ay nanalangin sa isang beatified na kandidato
at natupad ang kanyang kahilingan, maaari itong maging dahilan upang maitalaga ang kandidato sa canonization at tuluyang ideklara bilang santo. Sa seremonya ng canonization, ang Santo Papa ay nagdaraos ng isang espesyal na misa. Sa misa na ito, binabasa ng malakas ang kasaysayan ng bagong santo at ginaganap ang mga panalangin Latin bilang opisyal na pagkilala sa kanyang pagiging santo. Gayunpaman, may ilan na nagsasabing hindi na kailangang dumaan sa mga santo ang ating mga panalangin sapagkat maaring direkta itong iparating sa Diyos. Lumilitaw na tila hindi natin buong pagtitiwalaan ng Diyos kung kinakailangan pang dumaan sa mga santo. Dahil dito, maraming relihiyon ang may iba't ibang pananaw tungkol sa paniniwalang ito. Ang iba pa nga ay tinatawag itong isang paniniwalang taliwas sa tunay na pananampalataya. Para sa inyo mga katuto, dapat bang idaan pa sa mga santo ang ating panalangin o mas mainam bang ito ay idirekta na lamang sa Diyos? Mag-iwan ng inyong opinyon sa comment section para sa mas malalim na talakayan. Hanggang sa susunod nating video, maraming salamat.